Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Alan Berbudis, ang inyong tagapagkomento sa channel na ito. Mainit-init na balita at ating pag-usapan ngayon ang pagdalaw ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Ito'y napakagandang balita at uh, ito'y indikasyon na ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo ay naramdaman nila kung sino ang tama o sino ang gumagawa ng kabutihan sa ating gobyerno ngayon. Dahil itong mga kapatid nating Iglesia, alam naman natin na ito sila ay hindi pumapanig sa mga masasamang gawain. At ang maganda dito ay uh, isang boto sila kapag sila ay sumusuporta sa isang kandidato. At kitang-kita naman natin na ang kanilang kasamahan at ang kanilang kapatid na si Rodante Marcolita ay pinagtatanggal sa mga sa kanyang chairmanship sa mga committee dyan sa Kongreso. At sana ito'y daan para manalo talaga ang mga line-up ni Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na ang mga sila Senator Bato, sila Senator Bongo, sila Philip Salvador, at itong si Rodante Marcolita na kasapi ng Iglesia ni Cristo. Ito'y malaking tulong sa pagbabago ng Pilipinas, lalong-lalo na kitang-kita natin ngayon na ang mga nakaupo ngayon sa posisyon ay hindi na gumagawa ng tama dahil ating halata na panggigipit ang mga ginagawa ng mga membro ng mga kongresista na yan. Lalong-lalo na yung si Tambalilong, no? Sana naman ito ay maging daan para ang Senado ay hindi talaga makuha at magawang sakupin nitong si Tambaloslos. Dahil alam naman natin na may pinaplano silang galawin ang konstitusyon. Di ba? Sana'y ito'y indikasyon na magkakaisa na ang kapatiran ng iglesia, ang mga membro ng iglesia, ang pamunuan ng iglesia, at ang sabihin natin pati na ang mga membro ni Pastor Apollo C. Buloy. Sana'y magkaisa na ang lahat ng Pilipino para hindi na maulit ang ganitong pangyayari ngayong panahon na ito na pulos na lang panggigipit at walang ginagawang mga magandang agenda para sa kabutihan ng mga mahihirap na Pilipino. Kitang-kita natin na binabraso, winalang hiya at pakapalan na ng mukha at lantara na ang talagang pagpalubo nila ng mga budget na walang sapat na patutunguhan ng mga budget na iyan. Ako'y nananalangin na ito'y talagang magkakatotoo na matatalo talaga natin ang kasamaan ngayong panahon na ito. Dahil kung gaano tayo kahirap ngayon, kapag sila ang mananalo, ang itong mga kulukoy na naman itong mananalo sa sunod na ngayong 2025 election, tuloy-tuloy na ito, wala nang harang sa 2028. Baka wala nang eleksyon Kapag natuloy na ito, kapag sa kanila na lahat pumapanig ang mga senador, sa kanila na lahat ang mga senador, wala nang harang. Baka magagawa na nila gawing prime minister itong si Tambaloslos. O gawin na lang natin yan si isay na natin Tambalulong. Yung mataba na lulong. Yung buaya na lulong ba? Yung malaking buaya, sabay na natin Tambalulong. 'Di ba?
Huwag nating hayaan na yurakan at kanilang balahurain ang ating konstitusyon para lang sa kanilang mga sariling interest. Ating panoorin ang video, ang pagbisita o pag-courtesy call ni Vice President Sara Duterte sa kapatid na Eduardo Manalo. Ito na. Alas 3 ng hapon nang dumating si Vice President Sara sa Iglesia ni Cristo Central Office sa lungsod ng Quezon. Ginagawa ng mga lider ng bansa ang pagbisita sa Central Office, panahon man ng eleksyon o hindi, upang magbigay pugay sa mga naitutulong ng iglesia sa ating lipunan. Matatandaan na halos eksaktong 1 taon ang nakalipas nang ang pangalawang Pangulo ay nag-courtesy call sa Executive Minister, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Samantala sa isinagawang pagdalaw kahapon, patuloy niyang kinilala ang mga makabuluhang proyekto ng iglesia, kabilang sa mga ito ang mga paglingap sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng matitinding kahirapan at mga kalamidad. Ang ganitong programa ay hindi lamang matagumpay na naisasagawa ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa. Itong ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo ay katulad rin ng ginagawa ng mga QJC. Tumutulong na walang kapalit, na hindi mula sa gobyerno. Hindi katulad ngayon, mulang pera na galing sa kaban ng bayan ay parang inaangkin na nila. Di ba ganon? Yung pagkasigaw ng isang buhaya. Akala naman nila sa kanila ang pera. Naloko na. Alam ninyo, hindi sa inyo ang pera na yan. Hindi sa inyo yan. Kasi kung sa inyo yan, kapag bigay kayo ng bigay, nako, mauubos ang pera ninyo. Hi, 1,000 pesos! At ang mga tao naman, kung ang mga alipuros niya, kung umasta, parang Diyos itong hinayupak na ito. Ang kinakatakot ko lang, no, baka gagawin ng gobyernong ito ang ginawa nila sa KOGC at gagawin nila sa Iglesia ni Cristo. Diyan na siguro talaga magkagulo ang ating bansa. Tuloy natin. Kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalo't kapag sumasapit ang buwan ng Oktubre, kung kailan isinasagawa ang worldwide lingap sa mamamayan. Ang isa pa sa mga may tuturing na malaking naitutulong ng iglesia sa ating lipunan ay ang pagtuturo ukol sa ikapagiging mabuting Pilipino. Itong iglesia, no, hindi ito tatakbong presidente. Pero namigay ng mga ayuda. Itong isa naman, napakalayo pa ng 2028, nagpapile pa nga ng COC pagka-congressman, tapos daig pang presidente, umiikot sa buong bansa at nagdala ng maraming politiko. Nagbibigay pa ng mga ayuda sa hindi nabahaan. Napakagandang plano eh. Doon sila mamimigay sa hindi nabiktima ng mga kalamidad. Mantakin mo, hindi ka presidente. Ngayong panahon lang na ito, nakikita natin ang isang congressman na parang presidente. Napakayaman siguro nito. Namimigay ng pera. Congressman ka lang, speaker ka lang, tapos kung umasta ka, para kang presidente.
Wala man sigurong liable nito. Kasi nakikita man natin, namimigay talaga. Hindi man tayo nagtumo-tumo, kung sa Bisaya pa. Hindi nagtumo-tumo. Hindi ito gumagawa ng istorya. Kitang-kita naman na namimigay talaga ng pera yan at may 5 kilong bigas! Nako naman. Oo. May kilong bigas! Eh! Eh, 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 eh. Hindi bagay maging presidente. Hinihingal pag nagsalita, tapos bulol ng bulol. Matagal na sa Manila, tunto pa rin. Okay lang sa akin na itong ngayon na nagsalita ako na hindi fluent ng Tagalog. Kasi hindi naman talaga ako Tagalog. Bisaya man ako. Nandito kami sa kabundukan ng Davao. Davao City. Taga Davao mi. Taga Davao City. Utsunuibi. Utsunuibi Gis. Ito, abogado na, congressman pa, matagal na sa Maynila. Bulol pa rin magtagalog. Yun ba ang magpresidente? President Marcos. Walay angay ba? Sa Bisaya pa, walay angay presidente. Nya, para bang may kamukha pa. Yung sa Surigao, yung ano bang pangalan no? Senior, parang si Senior Aguila. Tuloy-tuloy. Kakaroon ng maayos na pamumuhay at pagiging masunurin sa pamahalaan. Tiwala ang pangalawang Pangulo na patuloy na magiging malakas na katuwang ng pamahalaan ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang proyekto na makatutulong sa ating mga Nako, baka pag-initan na naman itong iglesia, no? kababayan. Bukod sa pagpupugay at pagpapasalamat ni VP Sara, ay pinaabot din niya ang kanyang mabubuting hangarin para sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Sana naman ang ating mga kapatid na iglesia, ako'y nakikiusap sa inyo na kung sana'y isama nyo na ang mga line-up ni PRRD ngayong eleksyon. Kung sino man ang i-endorso ni President Duterte at ni Vice President, sana'y isama nyo na rin sa inyong boto. Ako'y naniniwala na kapag nagsama-sama ang Iglesia ni Cristo at mga nasa panig ng mga Duterte ay mananalo talaga ang mga senador na ito. Huwag nating hayaan na mananalo itong mga nasa linya ng mga bangag. Sabi nga nila, sama-sama tayong babangag muli. Oo, gusto nyo ba yun? Sana naman pakiusap sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, isama natin ang line-up ni BP Sara. Yun lang po at maraming salamat at magandang umaga sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ito ang Kabiradalan Channel.